Dito tayo sa ating ating bansa. Pinakita natin yung Edsos Shrine. Meron din po nangyari sa Bulacan at doon parang sinugod din yung isang bahay yata doon or isang tanggapan konektado pa rin doon sa flood control controversy dito sa bansa. At hindi ko naman po sinasabi na talagang bumubuhos na yung mga tao dahil sa kanilang galit ay bumubuhos sa mga tao sa lansangan. Pero at least meron na silang show of indignation sa mga nagaganap po. Hindi lang puro social media. We've been seeing social media posts ng mga naiiritang mga tao. Tandaan natin na sa September 21, ay, oo, may panawagan. may mga panawagan na. Parang magkakaiba nga yung venue pero basta merong Billion People March na yung gumawa ng Million People march noon sa Luneta. Ngayon, Billion People March sa tawag nila. Sa September 21 yan ng umaga ay gaganapin. Alam ko meron pa nag-organize ng iba na sa EDSA rin naman. So, we'll give you updates on that kapag kami final na po ng mga plano tungkol dyan para kayo magabayan. Sa mga hindi dadalo, para alam na kung iwasan rin ng mga lugar. At sa mga dadalo naman, ay para alam nyo kung anong, para maging maayos po ang inyong pag-i-express ng hindi kagustuhan sa mga nagaganap po mga kapatid. Pero Okay. salamat naman sa Diyos, hindi pa tayo dumadating dun sa level ng mga Nepal at France kasi pati sa France may arestuhan na talaga. Yung police very tight na yung security doon, mga kapatid. Yung sa Nepal pala na-lift na pala yung SOCMED ban. Kasi nagalit ang mga kabataan doon So, of course, we don't want to see super violence na mangyari sa kapaligiran natin. Pero sa akin yung healthy expression of anger, Which is it's karapatan okay. naman talaga. Which is okay. Parang yun hindi lang karapatan, parang it's parang tradition yan na galing sa atin peaceful na mga people power events. Sinimula diba? noong 1986 po. So, Peaceful ganun po. Revolution. Parang tayo na sila pipigilan pati sa social media. Kanina may nabasa ko, lahat ng tao sineshare to. Nadaanan mo ba ito, Chiki? Ano ba yan? Depende. Ano yan? Oo. Hindi muna yung away. Okay. Hindi mo na Yun yung muna Sige. isang post ng isang ng isang netizen na siya ay nakapila sa ATM. Okay. I'm sure sabihin nyo sa amin kung nabasa nyo STLers nakapila sa ATM. Tapos sa harap niya, sa pila, ay isang matandang babae na may kasamang apo. Okay. Hindi daw niya na iwasang hindi makita na ang pera lang dun sa ATM nung lola ay, nung at least, nung Yung medyo may elderly edad na, woman, ay 150 pesos. Yung natira na lang sa ATM. Tapos ang tagal daw nag-decide kung kukunin yung 150 or 100. Kinuha yung 100. Oo. Tapos parang na pag-isip-isip, hindi niya naisip kundi na ulinlagan niya doon sa conversation ng maglola na gusto kasing kumain ng donut ng bata. Oo, donut. Oo. So para mag-share sila, they have to go to a franchise ng yung sige na nga, 7-Eleven. Okay. Okay. Kala ko yung nagbebenta talaga ng donut buy talaga. one, take one. Okay. So, patis dalawa yung mabibili sa 100. So, yun nga. So, ang ginawa nitong manong na ito na nasa likod ng maglola, ay pumunta rin siya ng 7-Eleven, bumili siya ng isang box ng donut, yata. O basta bumili siya ng donuts at saka ng drinks. Tapos, before sa lumabas ng door, sinabi niya na parang hindi na po darating kasi yung mga kasama ko, hindi ko naman po kayang kainin lahat ito, sa inyo na lang. Nice way of putting it, no? Para hindi kasi naman yung ayaw niya ipahiya. Oo. So, nako Chiki, syempre maganda yung kwento, nakakaantig talaga, it's relatable because we always see people like that around us, kapag tayo umaalis, So, syempre galit na galit yung nag-post, yung nagkikwento. Kasi here we are, sila na ganun yung buhay, samantalang iba ang sasarap doon ng buhay sa nakaw. Yan yung example ni Jovi. Well, 150 yung natira. Kung kukunin po yung 100, wala ka na nga siguro remaining balance. Kasi ipagbibili mo ng pagkain, samantalang yung nasa mesa nung iba, panay pera.
Diba, naalala nyo yun mga kapatid, yung picture na pinapakita namin dito, 2 araw na ata Oh. na puro pera. Ang hirap nasa na hula ako lamesa. magkano yun. Basta sang katerbang pera. Sangkaterbang pera. Kaya itong tema talaga na not just in the Philippines, all over the world, Nepal and France na kanina, dito sa atin, very relatable kasi ang daming naghihirap. Ang laki ng agwat ng mga makapangyarihan, mga ano bang tawag doon? Huwag na Magnanakaw. Oo, yung nasa kapangyarihan na oo, magnanakaw din. Ayun. Ayan. At yung mga ordinaryong citizens, ordinaryong mamamayan. Yung iba, paano? Wala tayong aasahan sa gobyerno, ganun? So, we're not even Pakiramdam talking about politicians lang, ha? Yes. Of course, meron ka pa rin kapangyarihan kung ikaw ay merong trabaho sa gobyerno. Oo. Diba? Hindi naman politician lang. Yung mga may trabaho sa gobyerno, sa mga sangay. Tapos, yung mga nagko-contractor for the government. Oo. Kapangyarihan din yun. Totoo. Kasi ang pinag-uusapan, ang kinagagalit po ng mga tao ay dahil sa yung tinatawag sa English na nepotism. Yung mga makapangyarihan, sinabi ni Job, dinescribe na niya kung ano yung, kung sino yung mga nandun no, sa tuktok. At yung mga kaibigan nila, mga kamag-anak nila, mga ka-close nila, yung favoritism ba? Sabay ba pala tayong graphics? Nakita mo ba? Ano ba yung wala akong graphics na yun? nakikita. Parang in-your-face graphics yan. Kasi Pasensya nandito na kayo, mga kapatid. nandito sa gilid ko, oo. Dilaw na dilaw, ha? Baka sabihin, dilawan kayo. Yung Asa graphics na? nyo. Anyway, so mga kapatid, yun nga po, no? So, isa sa mga kwento yun Marami pang iba yung sentiments sa mga tao. Pinopost na nila ngayon Sabi nga nila, kaya siguro hindi na masyado nagpupunta ng lansangan kasi na-express na nila yung anger nila by way of social media. Kaya nga nagkagulo sa Nepal dahil oo. kinitil yung kanilang karapatan na mag-post. Binalik na ngayon. Binalik na ngayon. Nagkagulo na tuloy. Oo. Ano? So tayo ganun, ano? Pero of course, ako sa akin nga, basta wag naman yung tipong mawawala at magiging makalilimutin tayo tungkol sa nararamdaman nating galit ngayon pagdating ng tamang panahon ng pagboto natin. Ano? So ganun po yun. Pero anyway, kung yung iba sa social media kinikwento yung kanilang mga frustrations, of course, yung iba naman, ginagamit yung karapatan nila to go out and protest. Ano? At yan nga po ang kinover ng atin pong mojo na si Ivan Tarinque. Chiki, ay nasa EDSA kanina para i-cover yung nagawang indignation rally doon. At siguro, kung may kwento yung sa social media kanina na yung nakasaksi nung maglola na kailangang bumili ng donut at nadaan doon yung galit ko sa mga magnanakaw. Ivan, paano naman in-express ng mga nagpunta sa EDSA kanina ang kanilang galit dyan sa mga nagnanakaw ng pera sa kabanang bayan? Wala nga lang audio. Oo. Teka lang, Hello? Ivan, di ka na. Yan, Ayun! go ahead, Okay Ivan. na. Jovi, kanina nga, alas 9 ng umaga, nagtipon-tipon yung iba't ibang mga grupo sa EDSA Shrine, no? Yung mas kilala sa National Shrine of Mary Queen of Peace, no? Ilan dito yung Tindig Pilipinas, Nagkaisa Labor Coalition, Kalipunan ng Tulusang Masa at Siklab para nga sa isang misa. At kilos protesta laban nga sa umano'y irregularities sa flood control projects, no? Hiling din kasi nila ang agarang pagbuo ng isang independent commission na mag-iimbestiga sa mga irregularities na ito, no, dinemanded nila kanina ang paglalabas ng mga statements of assets and liabilities and net worths na OSALN ng lahat ng mga nahalal na opisyal. Dapat daw kasi merong managot sa mga opisyal at mga contractor na tiwali. Dahil bawat perang nakurakot daw, mga proyektong hindi natapos. Gaya na nga lang daw ng mga classroom na hindi natapos at mga public health center na hindi na natuluyang natapos. No? And sa kabila naman nung naging kilos protesta kanina, naging mapayapa naman yung sitwasyon doon sa lugar. Pero sabi na rin nila kanina na magkakaroon pa sila ng isa pang malakihang kilos protesta naman sa September 21 doon naman sa may bandang EDSA People Power Monument naman, pero sa kabaan pa rin ng EDSA, Jovi. So talaga, confirm na merong gagawa ng kilos protesta sa 21 dyan sa EDSA at meron din nagyayaya na doon naman sa Luneta. So magkakaroon ng mga ganyang klaseng pagkilos sa 21. Okay, so meron ka ba nakausap sa kanila pa, Evan, na mga personalities na nandoon?
Actually, Jovi, kanina maraming mga personalities yung dumalo nga sa kilos protestong ito kanina. Andun nga kanina si Kiko Aquino D, yung convener netong Tindig Pilipinas. Talaga yung sinisigaw nila, magkaroon na nga ng independent commission, no? Para nga maimbestigahan na nga raw yung mga irregular or yung mga anomalya dito nga sa flood control project issue na ito. Isa pa nga rin na dumating kanina si Anak Bayan, Representative Percy Tidenya, no? Siya nga kanina yung sumisigaw na meron daw kumakalat na sakit sa gobyerno ngayon, yung tinatawag nilang kleptopyrosis, no? So nagkaroon sila ng wordplay doon, kaya naman yan yung kanilang sumisigaw. At pagdating nga doon ng September 21, yun naman daw yung araw na gagamutin daw nila itong sakit na ito sa gobyerno. Okay, sige. Thank you very much, Ivan Tarinque, na nagko-cover nga po kanina sa EDSA. Thank you, Ivan. Mag-i-intro lang kami ha, para makamove on na tayo sa iba pa. Maraming politika eh. I'm sure hinihintay nila yung politika eh. Okay, so inuna lang natin yung mga kilos protesta sa labas ng bansa, pati nangyari kaninang umaga at yung mga pinaplano sa mga darating na panahon. Nang dahil nga po sa galit ng mga tao na sila po ay nagtitiis na mag-share ng maliit na donut, samantalang yung iba po talaga namang napakaluluho. Okay lang maging maluho kung okay yung pinanggalingan ng iyong kayamanan. Pero kung yaman yan na talagang dahil sa panlalamang, ibang usapan.